Hello po, kumusta na po kayo? Nasa hardening area po tayo. Dito ko nilagay yung mga kadarating na mga seedling galing sa nursery sa Bulacan. Ito po ay isang buwan na at mahigit. Hindi ko muna siya itatanim kasi hina-harden ko muna siya. Ito yung hardening area natin. Nandito yung Pinatubo F1, yung Django at saka Prolifica. May kunting kamatis din tayo, yung Demax. Prolifica yung eggplant, Django yung panigang, takas yung siling labuyo o siling tingala Taiwan itong Pinatubo F1. Makikita nyo yung ating mga seedling. Mahigit kuan na to, isang buwan, pero hindi ko muna siya itatanim. Ang rason kung bakit nandito siya sa hardening area ay para patigasin muna siya, dahil pag itatanim natin ito kaagad, maraming mamamatay at saka masasaktan siya. So ang ginagawa ko, pagkadating ng seedling galing sa nursery, siyempre enclose yun, ini-expose ko muna siya sa sunlight ng 7 to 15 days. Hinihintay ko na hanggang mag-yellow ang kanyang, medyo yellow yung kanyang dahon, para mas matibay siya sa environment. Kasi nandito siya sa bagong environment. Kaya in-expose ko siya muna dito na arawan, dinidiligan ko siya ng umaga at hapon. At bago ko siya itatanim, ilalagyan ko siya ng calcium nitrate para may pabaon. Lalagyan ko din siya ng fungicide para siguradong walang sakit na itatanim. So pakipakita ko sa inyo itong mga seedlings natin. Ito mas maganda pa sa pinoproduce ng SOS na seedlings. Dati sa SOS ako. Dati din akong nagpupunla dati, kaya lang kung konti lang yung itatanim mo, pwede kang magpunla. Pero pag maramihan at hindi mo na perfect yung pagpupunla, malamang mapapagastos ka. Mas mahal ng konti yung bibili ka ng farm ready, pero mas gusto ko to kasi hindi ko na inaasikaso. May mga malalaki, may mga maliliit. Ito yung mga malalaki. Makikita nyo may mga bulaklak na siyang napalabas, pero hindi ko pa rin siya itatanim. Ito palabas na yung kanyang bulaklak. Ito 2 linggo pagkatanim nito, mamumunga na to. Pero sabi ko sa inyo, i-harden ko muna siya bago itanim. Siya nga pala, pag malapit lang kayo dito sa Tarlac o Bulacan at gusto nyong mag-order ng ganito, pwede kayong mag-order ng seedlings po rito. 210 ang per tray. Ito na yung pinakamagagandang seedling na nakita ko sa mga lahat na sa mga nagbebenta. Ito yung mga pinakamagaganda. Ito yung mga pinaka talagang first class. Sabi ko sa inyo, mas maganda pa ito sa pinoproduce ng SOS. Kasi una, SOS ako kumuha. Pero di ko alam, ipinasa yata yung number ko doon sa nagpo-produce nito, kaya sila yung kumontak sa akin at nakita ko na mas mababa yung kanilang presyo, kaya lumipat ako sa kanila. Hindi naman ako nadismaya kasi maganda yung kanilang mga seedlings. Gaya nito, makita nyo, palabas na po yung kanyang bulaklak. Yan po. So next week siguro or itatanim ko na siya. Ito yung itsura ng medyo pwede na siyang ilipat tanim. Medyo yellowish na siya.
Pero papaabutin ko siya ng mahigit 1 linggo para mas matibay. Mas resistensya siya at nasanay na siya sa init sa weather condition dito. Papakita naman natin yung ating Django. Ito yung ating siling panigang. Same lang din, magaganda at malusog. Ang laman ng isang tray ay 128 seedlings, pero pag dinideliver dito minsan may mga naalis, sa transportation may mga naalis, kaya normally halimbawa sabihin natin ang perfect sa isang tray, sabihin natin 125, pero iilan lang yung ganun, mostly 128 talaga. Ito yung kanyang itsura, so napakaganda. Ito din yung kanyang soil medium na ginamit para pagdamnan. Pag itatanim ko to, punong-puno na to ng ugat. At hindi ganito ka firm. Mas po siya, mas matigas, para kokonti lang yung mamamatay at magso-survive siya kapag inilipat tanim. Pag ni-deliver pala pag nag-order pala ng seedlings, maghihintay ng 1 month. Kaya pag nag-order ngayon, after 1 month makukuha, hindi po nakukuha kaagad. So kapag gusto nyo mag-order nito, ngayon pwede pa namang mag-order kasi malayo pang bare months. Pag nakalusot ito, sigurado tama to sa presyo ng bare months. Baka sakaling maabutan niya yung presyong mga 500, 400, mataas na po yan, pero satisfied na ako sa 100 per kilo. Mataas na po yan. Ito yung ating kamatis na Demax. Nag-order ako ng 2 tray kasi maganda rin na mayroon akong sariling kamatis. Ganito siya kalalaki. Ang gaganda na rin. Pwede na rin siyang pwede na siyang ilipat tanim. Pero next week ko siya i-pre-ready ko pa yung plat. Lalagyan ko ng plastic molds. Ganito naman yung ating talong, yung prolifica, yung marami kong mamunga. Mahaba yung kanyang shelf life. Maabot siya ng 5 araw bago malanta yung bunga nito. Mas gusto ko ito kaysa mga ibang variety. 4 na taon ko na rin siyang itinatanim. So ang gusto ko kasi sa kanya, yun, hindi kaagad nalalanta. Masarap din po siya. So ganito po yung ating mga seedlings dito. At proud ako na sabihin sa inyo na ito'y maganda. Mayroon akong pinuntahan nung nakaraan 2 araw na siguro. Nagbebenta din ng ganitong seedlings. Mura ang kanyang benta, 180 compared to 210 sa atin. Pero yung kanyang benta, papayat yung ito malulusog, malalaki yung kanyang puno. Pero yon payat yung kanyang puno. Pag nagkahamali ka sa bunod doon, baka maputol yung kanyang puno. So kung nagtitipid kayo ng wala kayong budget, magpunla na lang kayo kaysa magtitipid kayo, bibili ng mas maliliit, wag na lang kayong bibili, magpunla na lang po kayo. Kasi kapag bibili na kayo, hindi pa yung magandang inyong bibilhin, sayang yung inyong investment, sayang yung pera. Okay, sa video ito magbibigay ako ng kaunting kaalaman para sa mga nagbabalak or mga may planong mag-succeed.
Ito isa sa mga sekreto for life na dapat nyo ring matutunan, malaman. At ito ay aking ginagawa na for the last 8 years. At nakita ko na maganda yung naging outcome sa aking buhay. Maraming nabago. At gumanda yung aking lifestyle. Siguro napapansin nyo, nakikita nyo na karamihan ng mga workers o yung mga nagtatrabaho sila ng 8 hours a day. Pero sa aking pagbabasa, marami akong mga success person na nakita na ang ginagawa nila, hindi sila nagtatrabaho ng 8 hours a day. Alam niyo po kung ilan oras sila nagtatrabaho sa isang araw? They work 16 hours a day. Kasi di ba in a day there are 24 hours. So kapag 24 hours, walong tatlo yon. Kapag divide din natin sa 8, tatlo yon. So kapag 24 hours, dapat 8 hours ka lang matulog and 16 hours ka magtrabaho. Grabe, mahirap kanyo. Pero nung una parang mahirap din sa akin. Pero ang ginawa ko, unti-unti ginawa ko yon. Inalis ko yung panonood ng TV kasi walang may tutulong yon. Puro problema at kung lang yung makikita mo doon. Hindi ka matutulungan ng panonood ng TV. Ang nakita ko na pag magtatrabaho ka lang ng 8 hours a day, you will only be working for your survival. Ang mahahanap mo lang sa 8 hours a day, yung pangkain at pang araw-araw. Hindi mababago yung buhay mo pag ganon. Walang may dadagdag. Pero pag magtatrabaho ka ng 16 hours a day, yung 8 hours para sa maintenance and the another 8 hours para sa savings. Ang laki po ng nagbago sa aking buhay nung ganon yung ginawa ko. Sa susunod, i-share ko din sa inyo how to maintain your health. At kung paano ka man mamotivate sa inyong ginagawa para tuloy ang iyong asenso. Kung nakikisayaw lang kayo o nakikisama sa mga taong paisi-isi, ganon din ang buhay nyo. Dapat maghanap kayo ng mga taong seryoso at handang talagang mag-succeed. Gusto niyang magsakripisyo. Gusto niyang dagdagan ang kanyang oras ng pagtatrabaho. So, ito yung sekreto. If you work 8 hours a day, you will be only working for your survival. If you work 16 hours a day, you are working to succeed. So, nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo, 8 hours or 16 hours. Ako 16 hours ang ginagawa ko for the last 8 years at patuloy ko itong gagawin habang ako'y nabubuhay. Ibabahagi ko din sa inyo yung sikreto kung paano mamimaintain yung health, yung energy and power para mag-stay kang malakas at motivated within 16 hours of working. Sa paggagarden po, sa paghahalaman, sa farming, kailangan nyo yon. Kasi dito katawan ang gagamitin mo. Pero ang kagandaan nito, habang nababanat ang iyong buto, nadadagdagan naman yung years, yung hindi lang araw, hindi lang tao, hindi lang buwan, kundi years ng yung existence. Lumalakas ka, hindi ka nagkakarayuma kaagad, hindi ka napapagod kaagad dahil muscle at lungs and heart ay na-exercise araw-araw sa pagtatrabaho. So yun lang po muna ang aking may babahagi sa inyo. Sisimulan ko na pong i-share sa inyo yung aking mga sikreto kung bakit na-attain ko yung stage na ito, kung bakit masaya din akong nag-share sa inyo ng ganito.
So I hope na sa patuloy na panonood niyo ng aking video, marami kayong matututunan. Hindi po pwedeng minsan lang niyo ito panoorin. Kagaya ng pagbabasa ko ng mga libro na aking binili, nasisira siya sa paulit-ulit kong pagbasa. Hindi lang 10 times, na lalo na pag maganda yung kanyang mensahe. So kapag gusto niyo ring matuto, paulit-ulit nyong panoorin yung ating mga video para matutunan nyo yung mga sekreto, mag-sync o talagang pumasok sa inyong isipan yung mga aral na dapat nyong malaman para mag-succeed. Maraming salamat sa pag-share ninyo ng ating mga video, sa patuloy na panonood. Sana pagpalain kayo at maging successful kayo sa inyong mga ginagawa. God bless po.